Project update kay Tito. So, anong nangyari ay sira ang kanyang alternator. Ayan. Sira. So, nanginginit. Nanginginit tapos ang baba ng charging. So, pag inikot, gaspang. Rinig na rinig, tas ramdam mo mabibrate. Tapos parang sunog yung loob eh. Oh. Ayan oh. Sunog. Pero hindi naman nakailaw yung battery indicator. Nagcha-charge siya, mahina nga lang, 12.8, 13. Pero yon high rev na yon. Itong mga ganitong IC type na alternator, dapat tong ganito, minor pa lang, 13 hanggang 14, 14.5. Minor lang yan. Pag ni-revolution mo, stable lang siya. Hindi naman kagaya ito ng mga old school na voltage regulator type, yung external yung voltage regulator. Pag nire-revolution, tsaka lang tumataas yung karga doon sa ampere gauge. Ito hindi, IC type to eh. Dapat to stable lang ang karga. So ayan, baklas tayo. Ito kasi napaltan na to. O dagdag kaalaman sa mga bumibili dyan ng mga second hand na mga pyesa. Hindi kagaya ng compressor, brand new yan. Pagkasalpak ng makina, brand new compressor. Ito, pinaltan na rin ito. Pero ito, surplus lang o yung second hand, used. So, syempre, pag used ang binili mo, hindi mo yan masasabi. Minsan, 1 taon, 2 taon, minsan, 1 buwan. Gaya nito, hindi naman ito pinande-daily. So, ginamit-gamit ko lang ng sunod-sunod netong mga nakaraang linggo, tas pahinga naman. So, ngayon, bumigay ang alternator. Pinaltan na to eh. Yung nagkabit ng engine, napaltan na rin namin yan. Before pa paanda rin yung makina. Umilaw kasi yung battery doon sa dati niyang alternator, yung kasama nito. So, nagpalit kami ng used na good condition. Kaya lang, syempre, hindi natin alam kailan bibigay ang mga yan. Ito yung mga pyesa na hindi mo alam kailan masisira. So, halimbawa, nakabili ka ng second hand, okay magkarga. Tapos maya-maya, after 1 linggo, 1 buwan mo ginagamit, ayaw nang mag-charge. Eh, hindi mo pwede sisihin ng may-ari. Bakit po? Eh, kasi hindi naman rin niya alam kung kailan niya masisira, eh, di ba? Parang compressor din yan. Hindi mo alam kailan masisira. Radiator fan motor, hindi rin natin yan alam. Yan yung mga piyesang walang gauge. Hindi kagaya ng fuel gauge, pag nauubos yung laman, alam mo. Diba? Pero yung mga ganyan, bearing, alternator, compressor, radiator fan, yung mga hose, yun, madali mo pa nga malaman yung hose, pisil-pisilin mo lang eh. Pag yung pakiramdam mo, malutong na, eh, dipaltan mo. Hindi kagaya nito, wala po yung warning. Bigla na lang yan, kagaya nito, biglang humina na yung karga. Kaya dapat meron kayong voltmeter. So yan ang isang sample ng mga pyesa na hindi nyo pwedeng isisi sa may-ari. Na, uy, tinago mo sa akin, sira pala yung alternator. Ay, sira pala yung compressor, nilihim mo sa akin. Hindi po. Walang makakaalam yan kung kailan bibigay yan. Pag tinest, may dalawa kayong tester, di ba? Pag bili. O halimbawa, good naman siya. 1 linggo nyo nagamit, 1 buwan. Hindi na yung kasalanan ng owner. Hindi mo yan kasi pwedeng palusutan eh. Pag ang alternator sira, sira talaga. Hindi na kayo makakauwi ng maayos, lalo pag naka-aircon, naka-ilaw, naka-sounds pa kayo. Pag uwi nyo pa lang, ramdam nyo na yan. Ay, pinalusutan tayo ng sirang alternator. Bakit? Pina-charge lang yung battery, tapos wala na. Pag uwi, lobat na. Sira pala alternator, pinatay yung ilaw ng battery indicator. Ayan. Yun, pinalusutan kayo nun. Pero pag ganyan, 1 linggo nyo nang ginagamit, 1 buwan na, lampas na dyan, yan ang mga bagay na hindi na natin pwedeng isisi sa mga dating may-ari. Okay? Alright. Bumigay lang talaga. Inabot na. So, wala tayong sisisihin dyan. Tayo ay mag-enjoy na lang. Ang brand new, nakita ko nasa 7,000 plus, 80 ampere. Meron din ako nakita 8,000 to 9,000 plus, 120 ampere. So, ang lakas nun. Maganda yun, no? Yung mataas na amperahe, maganda. Ang problema lang nun, downside, no, mabigat siya sa makina. Mas mabigat. Kasi ganun yung ginawa ko dati. Ramdam ko, kala mo nakabukas na yung compressor, pero hindi pa. So, gano'n, pag naglaki kayo ng alternator, maganda nga siya mag-charge sa battery. Ang problema naman, medyo ramdam ng makina, mas mabigat po yun kumpara doon sa original lang na alternator niya, kung ilang ampere lang talaga. Gano'n din sa compressor. Malamig nga yung bumuga, kaya lang, pag mas malaki yung ipinalit mo kaysa doon sa original, medyo hirap yung makina. Kasi hindi siya nakadesign talaga para doon. Okay? So, kung 15C, 15C lang.
Pag dual aircon, 17C, 17C. Okay? Ayun lang, sharing is caring.